Hello everyone! Welcome back to my channel. Medyo napatagal ang aking paggawa ng video na to. Sorry na, naging busy lang lately kasi sa work and yung sa ibang mga ganap. But anyway, I hope all you guys are doing okay. Konting update lang. Couple of weeks ago, nagpa-tumor marker test ako. Ito ay request na rin ng aking doctor from Dr. Hash Wellness Center. And the result came favorable dahil maganda naman yung result nito. And sabi ng aking doktor, kailangan ko na lang daw i-continue yung mga bagay na naumpisahan ko na and make sure na after 6 months ay makapagpa-tumor marker test ulit ako. So that's already a good news. That's also the reason kung bakit gusto ko na rin gawin itong video na to dahil when I started doing this holistic approach or natural healing, may mga comment or messages ako na-receive na gusto rin sana nilang gawin na mag-start ng healthy eating or healthy diet, change lifestyle. Kaya lang sa tingin nila, medyo may kamahalan ito. At yung iba syempre concerned din dahil medyo mahirap daw siyang i-sustain dahil syempre parang nalilimitahan sila sa food choices. Which, I get it naman. Dahil ako rin mismo, noong umpisa, yun din naman ang tumakbo sa isip ko na parang mahal yata. Kung i-compare sa mga mabibili natin sa grocery na mga mas mura or sa palengke. Lahat yon ay nagbago sa akin. Gusto ko na rin i-share ang video na to dahil baka ikaw ay naghahanap na rin ng sign. Kung naghahanap ka ng sign para mag-start na ng healthy eating or healthy diet, ito na yon. Huwag mo nang antayin ng New Year para gumawa ka ng New Year's resolution. Dahil naku, most of the time hindi naman talaga natutuloy ang New Year's resolution. Ililista mo lang siya kapag New Year tapos nagkakalimutan na pagdating ng ilang buwan. 'Di ba? So, bibigyan kita ng mas maraming reason kung bakit kailangan mo nang start itong healthy eating na to. Ito yung magiging foundation mo para at least mas makita mo siya in a different light. Okay? Now, bigay ko muna yung mga benefits. Unang-una, it boosts or helps strengthen your immune system. So, alam naman natin, naririnig naman natin, ang immune system. Kapag okay ang immune system natin, hindi ka magkakasakit. Hindi ka madaling magkasakit. Hindi ka madaling kapitan ng maluba or chronic diseases. Now, kapag hindi ka nagkasakit, hindi ka ma-o-hospital, which is may bayad. Hindi mo kailangan ng mga treatment or surgery na may kamahalan, medical expenses. So, sabihin na natin na, teka, may HMO naman ako, covered naman yung mga yun. O sige, sabihin na natin, covered yon ng HMO mo. Okay. What about other expenses like, okay, pagpunta mo sa hospital, pagpa-check up, gagastos ka ng pamasahe or panggas ng sasakyan mo. Or kapag ka ikaw naman ay na-hospitalize, syempre may companion ka na magbabantay sa iyo or magtitingin sa iyo, 'di ba? Syempre, yung food nyo. Bibili kayo naman ng food sa hospital, minsan nagiging picnic pa nga ito. Pero kasi syempre, 'di ba, hindi naman sapat yung pagkain sa hospital dahil para sa iyo lang 'yon, 'di ba? Okay, sabihin na natin na hindi naman ako na hospital, dito lang naman ako sa bahay nagkasakit. Okay, so kung sa bahay ka nagkasakit, malamang gagastos ka pa rin sa gamot dahil, 'di ba, gugustuhin mo pa rin na uminom ng gamot para gumaling ka. Now, kapag nagkasakit ka, pwedeng umabsent ka sa trabaho. Pag umabsent ka sa trabaho, pwedeng bawas yon sa kikitain mo, sa sweldo mo, or bawas yon sa sick leave credits mo. Now, yung ibang company, kagaya ng kumpanya pinagtatrabahuhan ko, nako-convert ang sick leave credits the following year. So, pwede yung, 'di ba, maging extra income mo na rin sana or ipon, madagdag sa ipon mo. So, think about that scenario na just because hindi ka kumakain ng tama at hindi ka kumakain ng maayos or ng healthy
nagkakasakit ka, so yung doon sanang natipid mo, na iniisip mong natipid mo ha, nagastos mo sa ibang bagay. And worse, imagine, getting sick, di ba? Mas gugustuhin mo ba na gumastos sa hospital at meron kang iniindang karamdaman? Or isa sa mga mahal mo sa buhay, pamilya mo, sila may sakit just because hindi mo sila napapakain ng tama. Sila nagkakasakit. 'Di ba yung you will go through that kind of scenario. 'Di ba parang medyo ang bigat nun sa pakiramdam. Pangalawa sa benefit ng pagkain ng healthy or ng tama ay productive ka. Mas productive ka. On the days that you don't only feel okay, but you will feel a lot better. And kung mas maayos ang pakiramdam mo, mas marami kang bagay na magagawa. Kapag mas marami kang bagay na magagawa, mas maraming possibility na mag-generate ito ng income or as a whole, maraming bagay na pwede ka matapos na mga goals mo, 'di ba? Mas magagawa mo 'yon ng mas maigi. Pangatlo ay you will live a lot longer and healthier. So, syempre, isa din naman yan sa mga gusto natin mangyari sa atin na mas humaba ang ating buhay. Kaya nga, 'di ba, kapag birthday natin, 'di ba, pansit ang inaan natin, pampahaba raw ng buhay. So, sino ba naman ang hindi gugustuhin na makita pa ang mga next generation ng mga anak natin, 'di ba? So, we would like to live longer. Pang-apat sa benefits ng healthy eating or healthy diet ay nakakapagbigay ito ng good energy. So, hindi lang ito yung basta gumising ka ng isang umaga, pumasok ka sa trabaho, ginawa mo yung dapat mong gamay, umuwi ka pagod na pagod, grumpy ka na. So, kapag ka okay ang mga bagay na kinakain mo, pinapasok mo sa katawan, ang output nito okay din. The same time, kapag good energy to, mas happy ang pakiramdam mo, and mas malaki ang magiging epekto nito, hindi lang sa'yo, kundi sa mga tao sa paligid mo. Ang panglima ay ang future generation. Yes, binibigyan mo ng benefits ang future generation dahil kapag inumpisahan mo to sa sarili mo, inumpisahan mo inyo na ng pamilya mo, ito na rin yung naituturo mo sa mga anak mo. At kapag ito na rin ang nakasanayan ng mga anak mo, ito na rin na matuturo nila. So, we are trying to educate or trying to teach our new generation to eat healthy so they can also live well and live longer. At ang huli, but definitely not the least sa ating benefit, ay it can actually save you money. Tama po ang naririnig nyo. Okay. Kaya ako to sinasabi dahil simula noong ginawa namin sa transition namin ng mga bagay na kinakain namin dati, and then sa ngayon, yung mas healthy, mas whole food na kinumpara ko yung aming budget sa grocery at sa palengke, and to my surprise, mas nakabawas pa ito sa expenses namin. Yes. Ako rin noong una, akala ko, parang sabi ko, totoo ba to? So, ang ginawa ko ay kinumpare ko yung 2 months ng grocery namin na bumibili na kami ng mga bagay lang na dapat namin bilhin sa grocery, and then bumibili na kami ng ibang items sa palengke, more on palengke. And then kinumpare ko yon dati sa grocery items namin nung hindi pa namin sinisimulan ng pagbabago na ito. And nakaka-happy kasi iniba nito talaga ang perspective ko sa healthy eating. Hindi ko na kailangan mag-guilty or mag-isip na paano ba to, baka affected ang budget namin. Hindi. In fact, mas nakatulong pa ito sa amin. Nakakakain pa rin ako ng masasabi kong masarap na pagkain. Nakakain ko pa rin yung mga bagay na sa tingin ko ay
okay at nakakatulong sa aking paggaling. So, I hope nakatulong ang video na to para makapagsimula ka na at mag-transition ka na kumain ng mas sustansya at mas budget-friendly na mga pagkain. If you like this video, please give this a thumbs up. At kung hindi ka pa subscriber ng channel to, please subscribe now at hit that notification bell para ma-notify ka whenever I upload new videos. Until my next one, bye!